Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Roma 3:23. Roma 3:23. Ito ang sinasabi. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa iyong walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit, magpapasalamat sa kabutihan na ipinagkaloob mo sa amin sa isang gabing nagdaan na kami ay iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa araw na ito, unang araw ng linggo, at kami, O Diyos, ay papasok sa aming mga trabaho, sa aming mga opisina, anuman ang aming trabaho, Panginoon. Dalangin namin na samahan mo kami, ilayo mo kami sa anumang mga kapahamakan. Bagkos proteksyonan mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay, at ilayo mo kami, Panginoon, sa mga tukso upang kami, Panginoon, ay patuloy na makalakad ng ayon sa iyong kalooban. Panginoon Hesus, sa umagang ito aming naalala ang aming mga kaibigang may mga karamdaman. Naroon man sila sa paggamutan o sa kanilang tahanan, Panginoon, dalangin kong abutin mo sila at pagalingin mo, ibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman ito. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Pagpalain mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng magandang kalusugan at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Naway marami pang mga taon na dumating sa kanilang mga buhay upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa aming Diyos na aming tagapagligtas. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas ng mag-asawa. Lakas na nanggagaling sa inyo, Panginoon, upang ang kanilang pagsama bilang mag-asawa ay patuloy dahil naroon ka sa kanilang kalagitnaan, Panginoon, na siyang gumagabay sa kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy ko rin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming namimighati dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, dahil ito'y umalis na at umuwi na sa tunay naming tahanan, ang langit na kapiling namin, kapiling ang aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, bigyan po
po ninyo ng kaaliwan ang kanilang mga naiwan, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay patuloy na gumanap bilang iyong mga anak dito sa lupa, at patuloy nilang tanggapin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, proteksyon sa kanilang buhay. Naway ang kanilang relasyon sa kanilang mga boss, mga amo ay patuloy na magkaroon ng magandang relasyon, magandang pagkakaunawaan, upang ang kanilang trabaho ay magiging smooth, Panginoon. Proteksyonan mo sa mga kasamaan ang aming mga kaibigan ito, dahil sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigang mangingisda, na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, na ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin din inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming mga magsasaka. Bagamat palaging naulan, Panginoon, salamat sa ulan dahil sila, Panginoon, ay makapagtanim ng mga palay, gulay, prutas at iba pa. Bagamat sa sobrang ulan ay nagkaroon ng baha, dalangin ko, Diyos, na huwag nawang masubrahan ng tubig upang bumaha, para hindi maanod ang mga pananim, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na handang tumugon sa aming mga panalangin. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal na Espiritu, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Idinadalangin ko rin, O Diyos, ang mga leader namin sa bansang Pilipinas, na gabayan mo po sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng karunungan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang aming leader o mga pastol sa kawan ng mga Pilipino. Naway bigyan mo sila ng karunungan na akayin ang lupa upang hindi mapapahamak, Panginoon. Pagpalain mo ang aming presidente na magkakaroon siya ng report ng bayan, kanyang suna sa araw na ito, naway maging matiwasay, may kapayapaan, Panginoon, ang kanyang pag-uulat sa bayan. Maraming salamat po at purihin ka sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pahayag na ito, ang lahat ay nagkasala, ay matatagpuan sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa huling bahagi ng Roma 5:12, dahil ang lahat ay nagkasala, sa pangkalahatang nangangahulugan ito na lahat tayo ay lumabag sa batas. Kaya nagkasala, ay lumabag tayo sa batas. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa batas ng Diyos. 1 Juan 3:4. Ang pagiging makasalanan ay ang pangkalahatang katangian ng lahat ng sangkatauhan.
Lahat tayo ay may kasalanan, mga kaibigan. Lahat tayo ay may kasalanan sa harap ng Diyos. Tayo ay likas na makasalanan at sa ating sariling mga paglabag. Ayon sa Roma 5:12, ang punto ng lakas o lahat ng nagkasala ay tila ang lahat ng sangkatauhan ay bahagi sa kasalanan ni Adan at hinatulan ng kamatayan bago pa man sila mismo ay sadyang piniling magkasala. Sa katunayan, mga kaibigan, iyon mismo ang kinukumpirma ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 5:14. Sa loob ng talatang ito, sa Roma 12-21, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung paano at bakit ang hatol na kamatayan para sa kasalanan ni Adan ay dumating sa buong sangkatauhan. Ipinaliwanag din ni Agustin ang pagsasalin ni Adan ng kanyang kasalanan sa atin sa pamagitan ng isang teorya na kilala bilang kaisahan na pamumuno. Isang pananaw na pinanghahawakan ng karamihan sa mga scholar na ebangheliko. Itinuro ni Agustin ang konsepto na minanang pagkakasala, na tayong lahat ay nagkasala. Tayong lahat. Kay Adan, nang si Adan ay bumoto o pinili niya para sa kasalanan. Kasi bumoto dahil tinanggap niya ang alok ng isang babae upang kainin ang prutas na iyon. Di ba? So, tinanggap niya. Bumoto siya. Pinili niya na siya ay magkasala. Kumbaga, nakuha siya sa mga tukso ng dyablo. So, siya ay kumilos bilang ating kinatawan. No? Ang kanyang kasalanan ay ibinilang sa buong sangkatauhan. Lahat tayo ay idiniklara na nagkasala para sa isang kasalanan na minana natin kay Adan. Ang isa pang pananaw, mga kaibigan, ay ang pahayag na lahat ay nagkasala. Ito ay tumutukoy lamang sa personal na kasalanan na nagmumula sa ating likas na makasalanan. Matapos linawin sa mga taga-Roma 5:13-17 kung paano ibinibilang ang personal na kasalanan at pagkatapos ay kumalat. Ipinaliwanag din ni Apostol Pablo kung bakit namamatay ang lahat. Kahit na hindi sila nakagawa ng personal na kasalanan. Ang dahilan kung bakit natanggap ng lahat ang hatol na kamatayan ay sa Roma 5, talatang 18, letter A, ay dahil sa pamagitan ng pagsuway ni Adan at ang taglay ay naging makasalanan. Roma 5:19a, litrang A. Ang pangdiwang ginawa ay nangangahulugang binuo, kaya ang kalikasan ng kasalanan ay isang minanang kondisyon na nagdudulot ng hatol na kamatayan. Kahit na sa mga hindi pa nagkasala ng personal
na kasalanan. So, ang minanang kalagayang ito ay hindi maiiwasang magbubunga ng personal na kasalanan kapag ang budhi ay tumanda at pinanagot ng isang tao sa sandaling piliin niyang sadyang labagin ang batas. Mga kaibigan, lahat tayo ay makasalanan. Wala ni isa man, no, na walang kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Dahil ipinasa ni Adan ang kanyang makasalanang kalagayan na hindi maiiwasang humantong sa ating personal na kasalanan at kamatayan. Lahat ay nahati sa hatol ng kamatayan kay Adan bilang isang minanang kondisyon ang kalikasan ng kasalanan. Na ipinasa sa pamagitan ng sangkatauhan at na dinadala ng bawat bata dito sa mundo. Bago pa man pananagutin ang isang bata sa personal na kasalanan, likas na siyang madaling sumuway, magsinungaling, no? At iba pa. Ang bawat bata ay ipinanganak na may likas ng kasalanan. Mga kaibigan ko, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung mayroong sino mang nakakaunawa, sino mang humahanap sa Diyos, at ano ang nasumpungan ng Diyos na nakakakita ng lahat. Lahat ay lumihis. Tayo ay lumihis. Lahat tayo, mga kaibigan. Sila'y magkakasamang naging masama. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Sa madaling salita, lahat tayo ay nagkasala. So, mga kaibigan, ano ang dapat nating gawin upang tayo ay luminis, umalinis, at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Isa lang, kaibigan. Tanggapin mo si Jesus, ang Panginoong Jesus, na personal mong tagapagligtas. Personal mong tagapagligtas, at magsisi ka sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. At ikaw ay maliligtas, kaibigan. Maliligtas. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na nagsisisi sa lahat ng kanilang kasalanan. Saglit po tayong manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito. Totoo nga po, lahat kami ay makasalanan dahil sa kasalanang minana namin kay Adan at kay Eva. Dahil sa kasalanang iyon, O Diyos, kaya isinugong mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami tubusin sa mga kasalanang aming minana. Kaya ikaw, Panginoon, ang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo upang ang aming mga kasalanan ay linisin, tanggalin, para may makapagharap kami sa inyo na walang dungis na kasalanan. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko ang lahat ng nakikinig na ingatan mo sila, pagpalain mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga tukso, sa mga pagsubok, O Diyos. Bagkus proteksyonan mo sila sa lahat ng oras kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Kakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin
ang pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.